another day, another delivery. Sana natin dito yung video sa area na. Nakapag-deliver na ako sa offices. Okay na ako doon. So, yun. Guys, ilalagay ko yung link ng YouTube channel ko. Subscribe naman kayo. Buka ka ng ina nyo. Joke lang, pero subscribe kayo. Pipindutin nyo lang naman, tapos pipindutin nyo lang yung subscribe. Although parehas lang naman ang ina-upload ko dito sa Facebook at saka doon, pa-subscribe na rin, no? Alam ko naman na loves nyo ako, kaya magsusubscribe kayo, no? So maraming salamat kagad. Then yun na, kahapon nga, no, tinalakay natin yung tungkol doon sa TikTok shop, no, sa SPX, no? So hindi naman tayo na-inform lahat. At ayun, meron na nga. So nakalagay siya parang kasama siya sa category ng ng NSS. So wala naman na tayong no choice, nandiyan na yan. Alam nyo naman yung tinuro ko sa inyo, guys. Wala tayong patatagusin kung yan ay scam. So may scam kasi, no? May legit, may scam. So pag scam, huwag natin patatagusin. Alam nyo naman na yung gagawin, no? Hindi na makakailangan turuan pa ng turuan. So pag NSS, either yan ay galing sa Facebook o galing sa TikTok shop o galing sa lupalop ng Pilipinas, no? Confirm natin, guys, no? Pag darating natin sa customer, i-confirm natin. Lagi natin tatanungin sa customer na, ma'am, sir, meron ba kayo ino-order outside Shopee? Ba yan, Facebook ba yan o TikTok? O ganon, no? Pag sinabi naman nilang wala silang ino-order, huwag na nating ipilit. Okay? Kakancel na natin kagad. Ngayon, pagka meron daw silang in-order, okay, good. Pa-receive natin. No, kasi sinasabi ko nga sa inyo, hindi naman lahat scam. So, kung i-cancel natin na i-cancel, kawawa naman yung mga legit na seller, di ba? Oo, alam na natin na maraming scam. No, nagkalat yan. Pero, syempre, iisipin din natin yung mga lumalaban din ng patas. Sabi nga sa inyo, no, nasa atin yung huling alas nila, no? Nasa atin ang huling alas ng mga scammer at nasa atin ang huling alas ng mga legit na seller. So syempre tayo, alam naman natin yung hirap sa pagtatrabaho. Yung mga seller na yan, diba, yung mga lumalaban ng patas. So gano'n natin, i-push natin sila, no? I-push. I-ano natin sila, no? Tulungan natin yung mga legit na seller. So ang ito lang kailangan natin gawin, no? Confirm natin sa mga customer yung mga NSS na yan, no? So ilan na naman. Mamaya na lang ulit. Baba ako muna isang sako at babanat na ako. Sayang yung ganda ng panahon. Kasi sa totoo lang, guys, andyan na yan eh. Hindi na naman matatanggal sa atin yung NSS kasi nga nag-expand na nga si SPX Express, no? Hindi lang Shopee yung dala. So hindi talaga huwag natin aalisin na pumasok sa atin, no? O magkaroon tayo ng delivery galing sa ibang shopping platforms. Kasi nga ito kasi yung nakita ko. Tinanong ko kanina sa kasama ko kasi may kasama ako na si Parang Elmer, no? Yung asawa niya ay nagla-live selling yon sa TikTok. So may dalawang klase pala ng live selling sa TikTok, no? Yung isa parang siya yung taga-live nung seller, parang affiliate, ganon, no? Parang padadalan siya ng seller ng item mo, ayan yung i-live mo, tapos meron lang lalabas ng mga yellow basket na pwedeng dun magche-check out. Pero yung yellow basket na yon, dun nakarekta talaga sa pinaka-seller. Pag kumbaga yung asawa ng kasama ko ay taga-live lang, siya lang yung magla-live ng mga item. Then meron pang isa na klase ng pagla-live sa TikTok, yung katulad sa Facebook, yung nasa yung mismo yung item, gets nyo? Yung parang mine nyo na, guys, yung parang yung gano'n, mine, no? Mine nyo na po ito, ganyan, no? Mine nyo na color brown, mine nyo na color brown. Ayan.
So ayun yung tingin kong pumapasok sa atin, yung mga nagla-live selling na nasa kanila yung item, no, na sila yung mag-ship ng item. So syempre pag may nag-mine sa kanila, i-manual process po kasi nila, i-manual process nila yun, no, di ba, no, yung pag-ship nun. So siguro pinipili nila SPX Express kaya pumapasok sa NSS. Ngayon pinagtataka ko lang, may logo ng TikTok shop. So hindi natin alam, no? Hindi ko rin kasi kabisado, hindi ko pa alam no? Ewan ko, pero sabi nga no, sa mga comment na meron na nga daw TikTok shop sa SPX. So hindi ko ba alam kung ano ba yan. Parang katulad na rin ba sa Shopee yan o papasok ba sa NSS. So hindi natin alam, hindi ko alam. Ang alam lang natin ay meron, no? Hindi natin alam kung paano o basta meron, no? So pagka ganyan, wala naman na tayong magagawa kasi legit yan Sabi natin na may mga scammer pero may legit, syempre. So ang gagawin natin, i-confirm na lang talaga natin sa customer, no? Huwag natin basta-basta i-cancel, guys. Kawawa naman yung mga legit seller, di ba? Shopee, Michael. So yun nga, tulad na sinabi ko kanina, regardless kung saan galing yan, no, basta NSS, mapagaling man yan na Lazada, TikTok o saan lupalop ng Pilipinas, no, lagi natin i-confirm sa customer, no, o lagi tatandaan niya na huwag tayong basta cancel kasi may mga legit. Madali lang mag-cancel kung sabihin ng customer na wala sila in order sa labas sa Shopee, o yun, doon natin na i-cancel na lang, baka scam. Pero kung may sinabi sila na mayroon sila in order, so be it, deliver natin yan, paliwanag na lang natin, no? So kung magduda sila, request ulit natin na cancel na lang kaysa naman magtalo pa tayo, no? Basta ipapaliwanag natin lagi kasi yun na lang naman yung kaya natin iambag. Hanggang doon na lang talaga tayo, no? Kasi mahirap kasi baka mamaya sabihin ng customer meron siyang in order, tapos may sabihin, kuya mali yung laman. Yun kasi doon nagiging komplikado lahat So tayo naman ipaliwanag na lang natin na maayos sa mga customer na labas tayo doon sa mga ganong usapin, no? Basta tayo taga-deliver lang. Ulit ko, pag itinanggi ng customer, huwag na ipilit. Ngayon, pag sinabi ng customer na meron, paliwanag natin na maayos. Okay? Deliver mo na ulit ako. So, yun guys, no, yung confirmation na gagawin ko at ng kung sino mang SPX Express Rider, no, ang gagaya sa akin, no, yung confirmation sa customer, yun na po yung pinaka the best na kaya naming ibigay, no, pagdating dyan sa NSS. Hindi yan list, yun yung pinaka the best na kaya naming bigay. Yung confirmation, no, ayun yung pinaka magiging breakthrough ng kumbaga win-win situation between customer, delivery rider at ng seller. Legit seller po ang pinag-uusapan natin dito, no. So pag dumating kami o tayo sa customer at NSS ang parcel, so wala akong ibang babanggitin kundi, ma'am, may ino-order ka ba outside Shopee? May ino-order ka ba sa TikTok, sa Facebook, sa ganto-ganto, ganyan-ganyan, may ino-order ka ba, may magpapadala ba sa'yo, ganyan. Pag sinabi ng customer na wala,
hindi na po namin niya ipipilit. So ire-request na po kagad namin na i-cancel na lang natin, baka scam to. So pag sinabi naman ni customer na meron po kayo na order sa labas ng Shopee, so okay, goods. Papaliwanag ko lang na ma'am, walang return refund to ha. As is where is to. Pag ni-receive mo to, bahala ka na. So kung i-receive, good, okay. Pero kung hindi i-receive dahil nagkaroon sila ng doubt, no, o nabagabag ang kanilang damdamin, nagkaroon ng pagkalito o natakot o nagkaroon ng pagdududa, wala na po kami magagawa dyan kundi i-request din sa customer na cancel lang natin, no? O ma'am, duda ka ba? May doubt ka ba? Cancel lang natin. So yun na kasi yung pinaka the best namin magagawa kasi kami bilang delivery rider, no, tayo, di ba? Umiiwas po kasi kami sa gulo. Alam niyo naman yung mga nagba-viral na video, di ba, sa Facebook na pag mali yung item, puta, ang pinagagalitan yung delivery rider. Ang napapasama yung delivery rider. So, yun na, yung pinaka the best na kaya namin gawin, no, para makaiwas kami sa ganun. No, you i-confirm. No, pag sinabi ko lang silang in-order, hindi na ho namin ipipilit yan. No, ayun nga lang, sa mga kasama kong delivery rider, paliwanag natin na labas tayo dyan, no? Kasi may mga customer pa rin talagang hindi nakakaintindi. Hindi ko naman nilalahat, ha? Meron lang, no? May mga customer na ipipilit nila na rider ang mali pag mali yung laman ng parcel. Wala naman na tayo magagawa noon kundi ipaliwalag lang na maayos. If hindi nila maintindihan, umiwas na lang tayo, hayaan na lang natin. Hingi kung ang customer na ganon ay agresibo, hanap tayo ng pwede nating lapitan, no? Basta hanggat maaari umiwas tayo sa gulo. Para na rin sa kaligtasan natin, no? Lagi nating iisipin na may nagantay sa atin sa bahay, no? So ayun na, hanggang dito lang muna yung video at maghapit na ako. At kanina mainit, o ngayon nawala na yung init, medyo dumilim na. So ayun guys, uulitin ko lang, no, recap yan, no, meron ng TikTok shop sa SPX delivery. Pasok siya sa kategory ng NSS kasi nga non-Shopee seller. Then ayun, pag NSS ang delivery, pag itinanggi ng customer, wag nang ipilit. Okay? Lagi tayong magtatanong, i-confirm natin. So ilang naman, tulad ng araw-araw kong sinasabi sa inyo guys, no? Pag-iingatan ninyo mga sarili. Okay, ganyan lang naman yung video at pag-deliver na ako. Babush.